Muslim dahil wala silang kalaban-laban. Bumuo sila ng organisasyon na tinawag na Black Shirt para protektahan ang mga muro na sibilyan na walang awang pinagpapapatay ng mga private army ni Marcos Sr. Pero hindi alam ng mga taga-Luzon yan. Ano ang sabi ng mga taga-Luzon? Taga-Mindanao na mga Muslim, puro rebelde. Pero alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila bumuo ng Bangsamoro National Liberation Front, Bangsamoro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng ganun? Dahil sa gobyerno na walang awang pinagpapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Sa panig ng mga Moro, hindi sila nanatiling tahimik sa gitna ng patong-patong na pang-aapi at takot. Lumitaw ang grupong tinawag na Barakoda. Binubuo ng mga kabataang Muslim na ang layunin ay pagtanggol ang kanilang pamilya, pananampalataya at komunidad. Kaalyado ng mga ito ang Black Shirts na binubuo rin ng mga kabataang Moro na kadalasang may suot na itim na uniforming damit. Noong 1976, nilagdaan ang Tripoli Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front upang hakbang patungo sa pagresolba ng mga karasang nag-ugat sa ganitong mga labanan. Yan yung dahilan kung bakit ka binoto ng milyong-milyong Muslim sa Pilipinas. Dahil akala nila babawi ka sa ginawa ng tatay mo na pambababoy at pagpapatay sa mga Muslim noong panahon ng tatay mo. Jim, sakit nun. Grabe, napaka-real talk mga kabash, no? Pero aminin man natin o hindi, talagang masasabi nating may katotohanan nga talaga. No? Kung matatandaan natin sa mga kwento ng mga lola at lolo natin, no, nung panahon nila, nung naabutan pa nila yung martial law, grabe daw yung pinagdaanan nila. Halos isubo na lang daw nila yung kanin na kakainin nila, pero aagawin pa daw ng mga kasundaluhan. Ang ibig natin sabihin dito mga kabasa, yung mga pinaghirapan nilang mga tanim, kagaya ng mga palay, maisan, at ng kanilang mga alagang mga kambing, pato, mga manok, kaya kinakatay daw di umano ng mga kasundaluhan noon. Ayon sa atin nakalap na impormasyon at ating narinig sa mga usap-usapan na mga kwento ng mga nakakatanda na naabutan daw nila yung martial law nung kapanahunan ni Senior Marcos, ay talagang yung mga babae daw di umano ng mga Moros noon ay inaasawa ng mga kasundaluhan. Pagkatapos nilang asawahin at ng kanilang mabuntis, ay pinapatay daw nila ito. No? Narinig lang natin to sa mga kwento ng mga nakakatanda. Pero talagang nakakaawa talaga yung mga kabuhayan ng mga